Hi po. So kanina sa letter of authorization, nasabi ko sa inyo na you have to be willing to go the extra mile. So nabanggit ko rin ng konti yung value propositions. Pero bago tayo makapag-present ng value propositions, bago natin masabi na na I can help you improve your sales on Amazon, syempre kailangan marunong muna tayo mag-analyze, 'di ba? Kailangan marunong muna tayong tumingin kung may posibilidad ba talaga. 'Di ba, mahirap naman kasi yung parang mangangako ka ng kung ano-ano. 'Di ba, nasasabi mo I can help you raise your sales on Amazon. I can make, parang sasabihin mo na I can make you sell better than the competition. Pero wala ka namang alam. Hindi mo naman talaga alam. 'Di ba? Kung paano. So ngayon, dito sa pag-brand health report, so sisimulan natin sa market analysis. So tuturuan ko kayo ng mga iba't ibang pwede nyo gawin manually. Okay, kung paano kayo mag-a-analyze ng product. Pero full disclosure, hindi ko to ginagawa ng manual. Okay, gumagamit ako dito ng tools, okay? Pero itatry ko siyang i-explain sa inyo at tatry natin siyang gawin ng manual. Let's see how far we can go. Okay, ng manual lang. Pero at least ituturo ko sa inyo yung concepts para pag afford niyo nang kumuha ng tools, or kunyari ngayon afford niyo kumuha ng tools, so yun, pwede niyo gawin. Okay? And then, by the way, kung nagpa-private label ka, medyo yung iba rito magiging familiar na. Okay, medyo nagdi-dip in na tayo sa private label territory dito. Okay? Hindi pa totally, pero yun, yung iba dito magiging familiar para sa mga private label. Okay? So, again, ang gagawin natin ay market analysis. Titingnan natin kung posible ba na i-rank. Pag sinabi i-rank, parang palakasin yung benta nung target product ninyo na interesado kayo. Okay, yun yung mga goals natin dito. Okay, posible ba? May market ba para dito? Parang kamusta yung market? Parang mabenta ba tong klase ng product na to? So, next, kailangan nating tingnan na na masaya ba? Kung kunyari malakas yung benta nito, marami naghahanap nito. Parang masaya ba yung mga tao sa parang current situation, sa mga current existing na products. Tapos kailangan nyo rin tingnan yung competitor na anong ginagawa nito mga kalaban na to, nito mga existing na nandito, anong meron sila na pwede nating gayahin, or ano yung meron sila na hindi ginagawa ng target brand mo. Okay? So nakikita mo na, okay, 'di ba? Nakikita mo na. So tapos pwede mo ring tingnan na ano pa yung mga strategies na pwede nating gawin dun sa brand na interesado ko na hindi ginagawa nitong mga to. Okay, kamusta individual listing? May problema ba sila? Pwede, parang yun nga, pag-aaralan mo kung paano mo maiaangat yung target product mo. Okay? Pag sinabi target product, yun yung interesado kang maging authorized seller. Okay? So, ngayon na-explain ko na to. These are just basic concepts. Okay? So, punta na tayo dun sa unang step. Okay? Which is sort of yung yung general competitor, number of competitors or market analysis. Okay? So, keyword analysis. So, yun, let's go na sa next video. Okay? See you there. Bye.